tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang pansamantalang katahimikan ang namamayani ngayon sa gitnang silangan matapos magkasundo ang United States at Iran na pansamantalang itigil ang kanilang mga pag-atake. Ang desisyong ito ay kasunod ng ilang araw ng matinding tensyon at palitan ng putok na nagdulot ng pangamba sa buong daigdig. Sa ulat na natanggap natin, ito na ang ikalawang sunod na araw na walang naitalang sagupaan habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong hakbang upang maibalik ang dalawang panig sa negosasyon. Bagamat may umiiral na tigil putukan, nananatiling marupok ang sitwasyon dahil sa mga nakaraang insidente. Sinisikap ng mga tagapamagitan na maisalba ang pansamantalang kasunduan sa tigil putukan na halos nawalan na ng saysay dahil sa mga nagdaang serye ng pag-atake. Sa kasalukuyan, hindi pa rin lubos na malinaw kung ano ang pangunahing dahilan ng biglaang paghinto ng mga operasyong militar ng Amerika laban sa mga baybayin at infrastruktura ng Iran. Matatandaang nagsimula ang matinding paglala ng tensyon nang paputukan ng Iran ang mga barkong pangkomersyo na nagtatangkang dumaan sa Strait of Hormuz, isang napakahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Bilang tugon, naglunsad ang Pentagon ng sunod-sunod na operasyon laban sa mga estratehikong posisyon ng Iran. Gayunman, nang tanungin kamakailan ng media hinggil sa kasalukuyang tigil putukan, tumanggi munang magbigay ng opisyal na pahayag ang Pentagon. Sa panig ng pamahalaang Amerikano, inihayag ni Mike Waltz ang kinatawan ng United States sa United Nations na binibigyan ni Pangulong Donald Trump ng sapat na puwang ang mga diplomatikong pag-uusap. Sa kanyang panayam sa Fox News, sinabi ni Waltz na nais ng Pangulo na mabigyan ng sapat na pagkakataon ang diplomasya upang malutas ang krisis. Ipinahihiwatig nito na mas pinipili muna ng Washington ang mapayapang pamamaraan sa ngayon. Dagdag pa ni Waltz, aktibong nakikipag-ugnayan ang mga negosyador sa lahat ng antas mula sa pinakamataas na mga opisyal hanggang sa mga teknikal na eksperto. Kabilang sa mga pangunahing bansang namamagitan ang Oman na matagal nang nagsisilbing tulay sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa nakalipas na ilang linggo, naging masinsinan ang palitan ng mga mensahe ng magkabilang panig upang makahanap ng kompromisong katanggap-tanggap sa lahat. Pinabulaanan din ng embahador ang mga haka-hakang nauubusan na ang United States ng mga interceptor missile na napakahalaga sa pagtatanggol laban sa mga pag-atake ng Iran. Ayon sa kanya, sapat at matatag ang supply ng militar ng Amerika upang maprotektahan ang kanilang mga tropa at kaalyado sa rehiyon. Sa kabila ng pagtiyak na ito, maraming eksperto ang nagtatanong kung hanggang kailan kakayanin ng dalawang bansa ang magastos na labanan. Ipinakikita ng mga pagsusuri ng mga eksperto na ang patuloy na palitan ng mga misal ay naglalagay ng mabigat na pasanin sa ekonomiya at lohistika ng parehong bansa. Para sa Iran, ang mga parusa ng kanluran ay nagpapahirap sa pag-angkat ng mga piyesa, habang ang Amerika naman ay nahaharap sa panggigipit sa badyet nito sa loob ng bansa. Dahil dito, ang kasalukuyang tigil putukan ay nakikita bilang isang estratehikong pagkakataon upang makabawi ang dalawang panig. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Iran sa kanilang pambansang telebisyon noong linggo na pansamantala rin silang huminto sa pag-atake. Ayon sa Tehran, dahil hindi kumilos ang mga puwersa ng Amerika sa nakalipas na 2 gabi, nagpasya rin silang huwag magsagawa ng opensiba. Ipinakikita nito ang isang uri ng hindi formal na pagkakaunawaan kung saan ang bawat kilos ng isang panig ay direktang tinutugunan o tinutularan ng kabilang panig. Gayunman, bago ang kasalukuyang paghinto, naglunsad ang Iran ng mga ganting salakay laban sa mga bansa sa rehiyon na kinaroroonan ng mga base militar ng Amerika. Kabilang sa mga malagim na insidente ang pag-atake sa isang base sa Jordan na ikinasawi ng hindi bababa sa 3 sundalong Amerikano at isa pang pag-atake sa Iraq na ikinasawi ng isang sundalo. Ang mga pangyayaring ito ang nagtulak sa sitwasyon sa bingit ng isang ganap na digmaang pangrehiyon. Ang 60 araw na panahong nagsimula ng lagdaan ng dalawang bansa ang pansamantalang kasunduan noong kalagitnaan ng Hunyo ay nasa ikalawang bahagi na nito. Sa kabila nito, ang mga pangunahing isyong dapat sanang pag-usapan, partikular na ang kontrobersyal na programang nuklear ng Iran, ay pansamantalang isinantabi. Ang pangunahing focus ng mga tagapamagitan sa ngayon ay ang matiyak na patuloy na nag-uusap ang dalawang panig. Isang opisyal mula sa rehiyon na kasangkot sa mga pagsisikap na ito ang nagpahayag na ang kasalukuyang tigil putukan ay isang positibong senyales. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay nagbibigay ng kinakailangang puwang upang maisagawa ang pagpapahupa ng tensiyon
Naniniwala ang opisyal na kapwa-nais ng United States at Iran na bumalik sa mga tuntunin ng pansamantalang kasunduan upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng kanilang ugnayan. Batay sa mga ulat mula sa hindi nagpakilalang diplomatikong pinagmulan, ang kompromisong pinag-uusapan ay nakasentro sa pamamahala ng Iran sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa ilalim ng mungkahing ito, papayagan ang Iran na pangasiwaan ng trapiko ng mga sasakyang pandagat, ngunit magpapatupad ito ng mas kaunting paghihigpit sa mga dayuhang barko. Layunin nitong mabawasan ang tensyon at maiwasang maalarma ang pandaigdigang komunidad habang kinikilala pa rin ang interes ng bawat panig. Sa kabila ng mga positibong senyales na ito, nananatili ang matinding pangamba sa sektor ng pandaigdigang kalakalan sa dagat. Ang trapiko ng mga barkong pangkomersyo sa Strait of Hormuz ay naitala sa pinakamababang antas sa loob ng 3 linggo, ayon sa ulat ng isang ahensiyang pandagat sa ilalim ng US Navy. Bukod dito, lumalawak din ang pagkabahala sa isa pang kritikal na daanan ng tubig sa rehiyon, ang kipot ng Bab al-Mandeb. Noong nakaraang linggo, nagbanta ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen na sinusuportahan ng Iran na magpapatupad sila ng blokada laban sa mga barko ng Saudi Arabia sa kipot ng Bab al-Mandeb. Ang bantang ito ay nagdulot ng takot sa pandaigdigang merkado ng enerhiya na nagresulta sa muling pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung magpapatuloy ang kawalan ng katiyakan sa mga rutang ito, tiyak na makakaranas ng matinding dagok ang ekonomiya ng maraming bansa. Sa kabilang banda, kinumpirma ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Esmail Baghaei na nagpapatuloy ang kanilang pakikipag-usap sa Oman hinggil sa ligtas na pagdaan ng mga barko. Ayon kay Baghaei, may mga positibong pag-unlad sa kanilang talakayan at umaasa silang mapananatili ang kaayusan. Gayunman, iginiit niya na walang pagbabago sa katayuan ng Strait of Hormuz at naniniwala silang kaya nilang pamahalaan ito. Habang nagpapatuloy ang mga negosasyon, inihayag naman ng militar ng Estados Unidos na nananatiling aktibo ang kanilang ipinatutupad na blokadang pandagat laban sa Iran. Sa katunayan, 12 barkong pangkomersyo na ang sapilitang inilihis ng ruta, 2 ang pinatigil at 2 pa ang sinakyan at sinuri ng mga tropang Amerikano. Binigyang diin ng Pentagon na nananatiling lubos na mapagmatiyag at handa ang kanilang mga puwersa. Sa gitna ng mga kaganapang ito, nakatakdang maglakbay patungong Washington si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang makipagpulong kay Donald Trump. Ang nakatakdang pag-uusap na ito sa darating na Martes ay itinuturing na napakahalaga para sa direksyon ng krisis sa gitnang silangan. Matatandaang huling nagkita ang dalawang lider noong Pebrero, ilang linggo bago inilunsad ang malawakang operasyong militar laban sa Iran. Ang digmaang ito ay nagbunga rin ng matinding sagupaan sa hilagang bahagi ng Israel nang magpaputok ang grupong Hezbollah mula sa Lebanon 2 araw matapos magsimula ang labanan. Tumugon ang Israel sa pamamagitan ng mga airstrike at pagpapadala ng mga tropa sa timog ng Lebanon. Upang mapakalma ang sitwasyon, sinusuportahan ng Estados Unidos ang mga direktang pag-uusap upang tuluyang madisarmahan ang grupong Hezbollah. Sa kanyang panayam sa Fox News, ipinahayag ni Netanyahu na buong-buo niyang sinusuportahan ang mga pagsisikap ni Trump na pahinain ang Iran at pilitin itong wakasan ang programang nuklear nito. Sinabi ng punong ministro na kung magagawa ito ni Trump nang hindi na kinakailangan bumalik sa matinding laban ng militar, mas makabubuti ito para sa lahat. Idinagdag pa niya na makikinig siya sa mga plano at estratehiyang ihahain ng Pangulo. Gayunman, nagbigay ng matinding babala si Netanyahu na kung muling aatakihin ng Iran ang Israel, direkta man o sa pamamagitan ng mga kaalyadong armadong grupo nito, gagawa ito ng isang napakalaking pagkakamaling may mabigat na kahihinatnan. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa magiging resulta ng mga diplomatikong hakbang na ito. Ipinatigil ni Pangulong Donald Trump ang kampanya ng pambobomba sa Iran kasunod ng direktang payo mula kay Admiral Brad Cooper, ang pinuno ng US Central Command. Ayon sa mga ulat, binigyang diin ng Admiral na wala nang natitirang mahalagang target militar sa loob ng bansa na dapat pang bombahin ng puwersang Amerikano. Ang sorpresang desisyong ito ay nagmamarka ng pansamantalang paghupa ng matinding tensyon sa gitnang silangan na nagbanta sa pandaigdigang seguridad. Ang desisyong ito ay nagbunsod sa pagtatapos ng 14 na sunod-sunod na gabi ng matitinding pag-ataking panghimpapawid ng Estados Unidos laban sa mga estratehikong posisyon ng Iran. Kasabay nito, nag-anunsyo rin ang militar ng Iran na pansamantala nilang ititigil ang kanilang mga ganteng salakay laban sa mga base at pasilidad ng Amerika sa buong gitnang silangan,
na nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa mga residente sa naturang rehiyon. Batay sa ulat ng pahayagang Axios, binanggit ng dalawang mapagkakatiwalaang sanggunian na nagpasya si Trump na ihinto ang operasyon matapos ang masusing pakikipag-usap kay Admiral Cooper at sa iba pang nangungunang tagapayo sa seguridad. Si Cooper, na namumuno sa CENTCOM, ang direktang nangangasiwa sa lahat ng operasyong militar ng Estados Unidos sa buong gitnang silangan at may hawak ng pinakabagong impormasyon mula sa intelihensiya ukol dito. Noong Hulyo 21, nagpatawag ng isang mabilisang pulong si Pangulong Trump sa White House kasama ang kanyang mga pangunahing tagapayo upang pag-usapan ang susunod na hakbang militar laban sa Iran. Sa mga araw bago ang pagpupulong na ito, nagsumite na ng paunang ulat si Admiral Cooper na naglalaman ng detalyadong pagsusuri sa naging epekto ng 2 linggong walang humpay na pambobomba ng mga eroplanong pandigma ng Amerika. Sa kanyang pagsusuri, ipinaliwanag ni Cooper na ang 2 linggong kampanya ng pambobomba ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kakayahan ng Iran na umatake sa mga barko sa kahabaan ng Strait of Hormuz. Ang estratehikong rutang ito ng langis ay madalas na pinupuntirya ng mga puwersang Iranian, ngunit dahil sa mga pag-atake ng Amerika, labis na humina ang kanilang mga kagamitang pandigma at kakayahang kontrolin ang naturang karagatan. Tahasang sinabi ni Cooper na halos wala nang natitirang target na may mataas na halaga sa Iran na nangangailangan pa ng pambobomba. Ang pagpapatuloy ng operasyon ay magiging pagsasayang lamang ng mga mamahaling bala at rekurso nang walang malinaw na pakinabang sa militar. Kaya mas makabubuting ihinto muna ang mga pag-atake habang muling pinag-aaralan ang pangkalahatang estratehiya ng bansa sa rehiyon. Ang nagdaang serye ng mga pambobomba ay pagpapatuloy ng mas malawak na kampanyang militar na nagsimula noong huling bahagi ng Pebrero at pansamantalang natigil noong Hunyo. Sa huling yugtong ito, matagumpay na nawasak ng puwersang Amerikano ang natitirang 20% ng mga target na nauna ng natukoy, ngunit hindi nagawang atakihin sa mga nakaraang buwan dahil sa iba't ibang teknikal na dahilan. Ayon pa kay Cooper, maliban na lamang kung magpapasya ang Administrasyong Trump na maglunsad ng isang ganap at mas malawak na digmaan, walang lohikal na dahilan upang ipagputuloy ang mga operasyong katulad ng isinagawa sa nakalipas na 2 linggo. Ang pagpapatuloy ng walang malinaw na layunin ay maaari lamang magdulot ng hindi kinakailangang panganib sa mga Amerikanong piloto at lalo pang magpalala sa sitwasyong diplomatiko. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ng matinding pagkabahala si General Dan Cain, ang tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff. Binalaan niya si Defense Secretary Pete Hegseth at si Pangulong Trump tungkol sa lumalalang kakulangan ng mga bala para sa mga sistemang panlaban sa himpapawid ng bansa. Ang babalang ito ay nagpapakita ng lumalalim na krisis sa supply ng armas na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa seguridad ng mga tropa. Ayon kay General Cain, ang kakulangan ng mga misil na panlaban sa himpapawid ay naglalagay sa panganib sa kakayahan ng Amerika na protektahan ang sarili nitong mga sundalo at mga kaalyadong bansa sa gitnang silangan mula sa mga posibleng pag-atake ng kaaway. Ang limitadong supply na ito ay nangangahulugang kailangang maging maingat ang Estados Unidos sa paggamit ng mga kagamitang pandepensa upang hindi tuluyang maubos ang kanilang imbakan. Ilang araw bago ang mahalagang pulong, iniulat na mas pabor si Trump sa paglulunsad ng isang malawakang operasyong militar laban sa Iran upang tuluyang pilayin ang puwersa nito. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw noong gabi ng Hulyo 23 matapos matanggap ang mga ulat mula sa intelihensiya at marinig ang mga seryosong babala ng kanyang mga general ukol sa kakulangan ng mga bala at mga target. Matapos ang masusing talakayan sa pagitan ng mga nangungunang opisyal ng militar at mga tagapayo sa pambansang seguridad noong Hulyo 24, formal nang nagpasya ang Pangulo ng Estados Unidos na wakasan ang kampanya ng pambobomba sa Iran. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikinig ng administrasyon sa payong militar ng mga eksperto sa larangan sa halip na magpadalos-dalos sa paggawa ng mga desisyong pampolitika. Sa gitna ng paghinto ng labanan, sinimulan na ng Iran at Oman ang mga diplomatikong pag-uusap para sa isang bagong kasunduan na naglalayong muling buksan ang Strait of Hormuz, PASI. Layunin ng negosasyong ito na matiyak na ang mga komersyal na barko at tanker ng langis ay makakatawid sa mahalagang rutang ito nang ligtas at walang pangambang atakihin ng mga puwersang militar o rebeldeng grupo sa rehiyon. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang na ito, nananatiling hindi tiyak kung tatanggapin ni Trump ang anumang bagong kasunduang mabubuo sa pagitan ng Iran at Oman.
Kung sakaling tanggihan ng Washington ang kasunduan, malaki ang posibilidad na muling sumiklab ang marahas na labanan sa rehiyon. Ibabalik nito ang sitwasyon sa mas mapanganib na antas at muling ilalagay ang buong mundo sa ilalim ng banta ng krisis sa enerhiya. Sa kasalukuyan, inilalarawan ng mga eksperto ang sitwasyon sa larangan bilang pambihirang tahimik matapos ihinto ng magkabilang panig ang kanilang mga agresibong pagkilos at ganting salakay. Ang kawalan ng mga pagsabog at palitan ng mga misil sa mga nakaraang bansa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na komunidad na makahinga habang nagpupursigi ang mga diplomat na makahanap ng pangmatagalang solusyon. Noong Hulyo 26, inihayag ni US Ambassador to the United Nations Mike Waltz na kasalukuyang pinag-aaralan ni Trump ang lahat ng posibleng opsyon habang aktibong lumilikha ng mga kondisyong pabor sa pakikipagnegosasyon sa Iran. Sinabi ni Waltz na ang prioridad ng Amerika sa ngayon ay hindi ang digmaan kundi ang paggamit ng diplomatikong presyur upang pilitin ang Tehran na sumunod sa mga internasyonal na pamantayan. Binigyang diin pa ng embahador na ang Estados Unidos at Iran ay kasalukuyang nagpapatuloy sa mga talakayan sa iba't ibang antas ng pamahalaan upang maiwasan ang maling kalkulasyong maaaring humantong sa digmaan. Bagamat walang opisyal na kasunduan, ang pagkakaroon ng bukas na linya ng komunikasyon ay itinuturing na isang positibong hakbang upang mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng matinding kawalan ng tiwala. Kung babalikan ng kasaysayan matapos lagdaan ng dalawang bansa ang isang memorandum ng pagkakaunawaan noong kalagitnaan ng Hunyo, nakaranas ang rehiyon ng Persian Gulf ng 3 linggong kapayapaan. Ngunit muling sumiklab ang madugong labanan noong Hulyo 8 matapos ideklara ni Trump na lipas na at wala ng bisa ang naunang kasunduan sa tigil putukan na naghudyat ng muling pagsisimula ng mga marahas na sagupaan. Agad na muling ipinatupad ng Estados Unidos ang mahigpit na blokada sa mga daungan ng Iran upang pigilan ang kalakalan nito. Bilang tugon, nagbanta ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na haharangin at ganap na puputulin ang lahat ng aktibidad sa pag-i-export ng enerhiya mula sa buong gitnang silangan. Ang bantang ito ay nagdulot ng matinding takot sa pandaigdigang merkado ng langis at sa pandaigdigang ekonomiya. Sa pagtatapos, bagamat may umiiral na pansamantalang kapayapaan sa rehiyon ngayon, nananatiling napakahina at mabuhay ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ang mga susunod na hakbang ng Administrasyong Trump at ang kahihinatnan ng mga diplomatikong negosasyon ang magpapasya kung tuluyan ng tatahak ang rehiyon sa landas ng kapayapaan o muling mahuhulog sa isang mapanira at malawakang digmaang panrehiyon.